Good morning mga kapatid, mga kaibigan, at tayo na po ay dadako sa ating pag-aaral ngayon. To God be the glory. Post number 3 po tayo ngayon at tayo po ay nasa panibagong buwan. Kumusta po ang lahat at kumusta po kayo sa inyong mga trabaho, sa inyong mga pamilya, sa kanya-kanyang mga busy na mga pamumuhay. Huwag po natin kalimutan ang Panginoon mga kapatid, dahil po ang Panginoon ang may-ari ng ating buhay. So again, tayo ngayon ay dadako sa ating pagbabasa ng ating morning devotional na To Be Like Jesus, August 1. Before that, we are going to close our eyes for prayer. Let's pray. Banal at makapangyarihang Diyos na sa katastaasan ng mga langit, kami po ay dadako sa pag-aaral at pagbabasa ng To Be Like Jesus, August 1. Kami po ay gabayan ng inyong Santong Espiritu upang matandaan namin, maunawaan namin ng napakalinaw at simple ang inyong mga salita. Pagpalain ng mga nanonood sa programang ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, so tayo po ay magbasa ng ating pag-aaral ngayon. Alright, so para sa ating pagbabasa, sa ating devotional ngayon, ang To Be Like Jesus, August 1, tayo po ay may pamagat na matatagpuan ang kaligayahan sa likas na paligid. So, ang key text po natin ay matagpuan sa Genesis chapter 1 verse 10, at ang sabi dito, tinawag ng Diyos ang tuyong lupa na lupa, at ang tubig na natipon ay tinawag niyang mga dagat. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. So, yan po ang ating key text. Ang Ama at ang Anak ay nakibahagi sa makapangyarihan, kamanghamanghang gawain na kanilang pinag-isipan ng paglikha ng mundo. Ang lupa ay lumabas mula sa kamay ng lumikha na napakaganda. May mga bundok at burol at kapatagan, at nakapagitna sa kanila ang mga ilog at iba pang anyong tubig. Ang lupa ay hindi isang malawak na kapatagan. Ang ibabaw nito ay sari-saring mga burol at bundok. Ang mga ito, gayon paman, ay hindi matataas at bagay na bagay gaya ng mga ito ngayon. Ngunit regular at maganda ang hugis, ang hubad, matataas na bato ay hindi kailanman makita sa kanila. Ngunit nakahiga sa ilalim ng ibabaw na tumutugon bilang mga bato sa lupa. So ang Panginoon mga kapatid ay nagsasabi sa kanyang paglikha na ang mundo ay may kaayusan, at ang mga bato ay hindi kailanman ginawa niya na nakatungtong sa ibabaw ng lupa, nasa ilalim ito nakabaon. Ang tubig ay regular na nakakalat. Ang mga burol, bundok at napakagandang kapatagan ay pinalamutian ng mga halaman at bulaklak, at matataas, marilag na mga puno sa bawat paglalarawan na maraming beses na mas malaki at mas maganda kaysa sa mga puno ngayon. Ang hangin ay dalisay at nakapagpapalusog ang lupa, at ang lupa ay tila isang marangal na palasyo. Ang mga anghel ay namasdan at nagalak sa kahanga-hanga at magagandang gawa ng Diyos. Matapos likhain ang lupa at ang mga hayop na naririto, isinagawa ng Ama at Anak ang kanilang layunin na idinisenyo bago ang pagbagsak ni Satanas na gumawa ng mga tao sa kanilang sariling larawan. Sila ay gumawa ng sama-sama sa paglikha ng lupa at bawat buhay na bagay na naririto.
At ngayon, sinabi ng Diyos sa kaniyang anak, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Nang si Adan ay lumabas mula sa kamay ng kaniyang lumikha, siya ay may marangal na taas at may magandang simetriya. Siya ay higit sa 2 beses na mas mataas kaysa sa mga taong na nabubuhay ngayon sa lupa at maayos ang proporsyon. Ang kanyang mga katangian ay perpekto at maganda. Ang kanyang kutis ay hindi maputi o matingkad, ngunit namumula, kumikinang sa mayamang kulay sa kalusugan. Si Eva ay hindi kasing tangkad ni Adan. Umabot ng kaunti ang ulo niya sa balikat niya. Siya rin ay marangal, perpekto sa simetriya at napakaganda. Now, to kung inyong napakinggan mga kapatid, mga kaibigan, ang tao ay may kagandahan. Ang kaniyang taglay na anyo, physical na pangatawan ay napakaganda sa mata ng Panginoon. Ang walang kasalanang pares na ito ay walang suot na artipisyal na kasuotan. Sila ay dinamitan ng isang takip ng liwanag at kaluwalhatian gaya ng suot ng mga anghel, habang sila ay nabubuhay sa pagsunod sa Diyos. Ang bilog ng liwanag na ito ay bumalot sa kanila. Bagaman ang lahat ng ginawa ng Diyos ay nasa kasakdalan ng kagandahan at tila walang kulang sa lupa na nilikha ng Diyos upang mapasaya sina Adan at Eva. Gayunpaman, ipinakita niya ang kanyang dakilang pag-ibig sa kanila sa pamagitan ng pagtatanim ng isang halamanan, lalo na para sa kanila. Ang magandang hardin na ito ay magiging kanilang tahanan, kanilang natatanging tirahan. Okay. So, yan po ang ating devotional sa araw na ito, at tsak na ang Panginoon ay may magandang disenyo sa kaniyang mga gawa. Okay, hindi lang sa mga bukid, mga burol, kapatagan, mga ilog. Nilikha niya ang sanlibutan na perpekto at walang kapintasan. So kaya nga tayong mga tao ay alalahanin natin na tayo po ay may dakilang tagapaglikha. So hindi po tayo gagawa ng ayon sa ating sariling kagustuhan. Kung ano man ang kagustuhan ng ating Panginoon, mga kapatid, dapat natin na ibalik ito dahil may tagapaglikha po tayo. Nais ko lang pong basahin ang nasa Ecclesiastes chapter 13. Ecclesiastes chapter 13. Okay. 13. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Okay. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Okay? So, ang katungkulan ng tao, mga kapatid, ay hindi pag-aasawa, hindi yung yumayaman tayo at marami tayong mga kayamanan sa mundo, hindi yung meron tayong posisyon sa gobyerno, hindi political career, hindi yung posisyon sa iglesia, hindi yung posisyon sa trabaho. Okay, baliwala yun. Hindi ang mga kasikatan natin, hindi yung marami tayong followers, okay? Hindi yan ang kagustuhan ng Panginoon. Ang kagustuhan ng Panginoon, mga kapatid, ay ang tayo ay sumunod sa kanyang kautusan. Dito nagtatapos ang ating ang ating pagbabasa. Kung meron po kayong mga prayer request,
at nais ninyong imungkahi na ating gagawin dito bilang pagpapalago ng ating spiritual na pamumuhay, just comment down below. At paki-hit like and subscribe na rin po at paki-share ng pabalitang ito upang marami ang ma-reach ng ating mensaheng ito. So hindi po tayo layunin na ma-monetize tayo dito mga kapatid. Ang layunin natin ay makapag-balita at tagapagdala tayo ng mensahe ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat to Diyos na kami po ay nakatapos ng pagbabasa ng inyong To Be Like Jesus August 1 devotional. At maraming salamat na kayo po ay nagsasabi na nilikha ninyo ang buong sanlibutan. At ang mga tao rin, kagaya ni Adan at ni Eva noong unang panahon, ay binigyan ninyo ng perpekto na kalagayan at malusog na pangangatawan. O Diyos, aming hinihingi ang inyong patnubay na gabay na kayo po ang patuloy na magabay sa aming puso't isipan sa pamagitan ng basbas ng Santong Espiritu upang malaman namin at magawa namin ang aming katungkulan sa inyo, ang pagsunod ng inyong mga kautusan. Maraming salamat o Diyos sa proteksyon sa buong mag-araw. Pagpalain ang lahat na nanonood dito sa programang ito. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po. Happy preparation sa lahat ng mga faithful at tapat ng mga Seventh-day Adventist. Tonight, sunset ay Sabat na po. God bless and keep safe. Bye-bye!